Hello Aquarius, kamusta kayong lahat? Ito ang inyong April 2025 reading. So, umpisahan natin sa inyong general forecast. Okay? You have the Lovers, 7 of Pentacles, 10 of Wands, Ace of Swords, Wheel of Fortune, Ace of Wands, Hermit, Knight of Swords. Wow, okay, sige. Okay, Aquarius, you have the Lovers and the 7 of Pentacles. Yung energy ninyo ngayon, hindi siya nakafocus sa relationships, hindi siya nakafocus sa ang tawag doon, hindi siya nakafocus doon sa mga bagay na hindi balanse, no? Parang yung mga nangyayari dito ngayon, parang hindi yun yung iniisip mo, mas more of pang sarili mo yung iniisip mo. Hindi ka nag-iisip ng for other people, pero hindi yun masama kasi nakikita ko na inuuna mo yung sarili mo rito, Aquarius, because yung 7 of Pentacles, meron kang gustong mangyari sa buhay mo, meron kang mga sariling pangarap, meron kang mga inaabangan, and para sa'yo is, ito yung iyo ito at deserve mo to. Nakikita ko na hindi naman sa gusto mong maging selfish sa ibang tao, pero meron kang pang sariling pangarap, and ito yung naka-focus ng April mo. Nakikita ko dito that you have the 10 of Swords here na nakabaliktad. Hindi ka din yung, alam mo, hindi yung sobrang sipag na talagang inaano mo na yung sarili mo, pinapagod mo ng todo. I'm sure iba naman sa inyo talaga nagtatrabaho, pero hindi kasi yun yung pinaka big na energy mo for April eh. Although nakikita ko dito na marami kang pwedeng gawin, marami kang kayang gawin, pero for some reason hindi mo fino-focus na magtrabaho ng sobrang bongga o mag-isip ng napakadaming bagay, or alam mo yun, hindi ito yung buwan para ikaw ay let me rephrase. Hindi ito yung buwan na naiisip mo na gusto mong magtrabaho ng sobrang-sobra. Okay? We have the Wheel of Fortune here. The Wheel of Fortune na andito ay hindi siya, kumbaga napakabagal ng feeling ng April mo. Parang wala masyadong nangyayari na parang ganoon pa din. Pareho lang siya na medyo minsan naisip mo, ano bang ginagawa natin dito? Ano bang next, ganyan. Minsan ganun, pero parang ano lang hindi naman siya nagiging problema para sa'yo. Tingnan natin, ano pang meron. You have the Ace of Wands and the Hermit here. May mga tao around you na baka makikita mo na parang, ano ba yan, wala man lang energy, wala man lang nangyayaring ginagawang kahit anong exciting. Hindi mo nararamdaman sa mga tao, or at least yung mga tao towards you, hindi sila yung napaka excited, no? Habang ikaw naman, hindi ka rin nagbibigay ng masyadong madaming idea sa ibang tao, hindi ka masyadong kumakausap sa kanila, pero andun ka. Hindi ka naman nawawala. It's just that you are just being quiet, habang ang ibang tao naman sa'yo ay ganun din, no? Tignan natin, ano pa bang meron? You have the Knight of Swords here. Ang advice sa'yo is yung kabaliktaran, Aquarius, is gumalaw ka, kumilos ka, magsalita ka, do something, try to change the energy, kasi parang
may mga nangyayari dito na parang kung hahayaan mo lang, talagang hindi siya talagang hindi yung energy, walang movement, no? So kailangan mong kumilos, kailangan mong gumalaw. You really need to be very very excited. At talagang gusto mong kailangan mong gumawa ng something kasi people around you, yung mga energies dito, wala talagang mangyayari kung hindi ka gagalaw. Kailangan mong gawin yun para maiwasan yung mga insecurity, maiwasan yung hindi mo makuha yung pangarap mo, para magkaroon ka ng movement sa April. Kasi mukhang napaka-stagnant ng energies mo for you. Hindi ko alam kung tinatamad ka or kayo ay tinatamad, but there's something here na parang kung hindi ka kikilos, baliwala. Yung ganun. Yun yung dating nito, no? Tignan natin, kuha tayo ng cards mo. You have forgiveness. Nothing is gained by holding on to past disappointments. So, yung iba sa inyo na may mga tinatago pang sakit alam mo yung hindi pagpapatawad sa ibang tao, yung pagkakaroon ng kainisan, yung pag naalala mo, naiinis ka pa din. Try to move forward from there. Ihayaan mo na yung mga yun. Okay? Yun lang. Ayoko na siyang i-explain. Next is physical touch. A tender touch can mean so much. May mga pakiramdam na mararamdaman lang through touch. It doesn't matter kung ikaw ay magsasalita or ikaw ay magbibigay ng pera, kasi baka yung mga yun hindi naman talaga siya yung pinaka-importante sa ngayon. Pero kung i-express mo sa ibang tao through, alam mo yun, shake hands, alam mo yun, hindi siya magkakaroon siya ng mas magandang effect towards other people. Okay? Next advice card is freedom. I possess the power and the free will to create my own happiness. Kaya mong gumawa ng paraan para sa sarili mo, para mas maging masaya ka. Di ba ang advice card is to galaw-galaw? So, do something. Kaya mo to. Hindi ka naman nililimitahan ng kung sino man. Binibigyan ka nga actually ng pagkakataon to do things. Kasi mukha namang walang hadlang. Right? Walang matinding haharang sa'yo, no? Okay? So, next advice card mo is acceptance. I am learning to accept the things that I cannot change. So, may mga bagay na kailangan mo na lang talagang pakawalan, kailangan mo na talagang iwanan. There's nothing that you can do but to just move forward. Wala ka nang ibang gagawin. Ganun lang talaga, no? So, kuha tayo ng next card. Okay. Next card mo ay infinite blessings. Ang dami mong pwedeng matanggap na blessing sa universe. Napakarami mong pwedeng gawin. It's just that you really need to move kasi yun yung tema mo ngayon eh. Kailangan mong gumalaw, Aquarius. Kailangan mong gumawa ng sariling initiative para yung energy mo kumilos, para yung pag-attract mo ng manifest, yung pag-attract mo ng swerte, more people na makakatulong sa'yo, yung pagbibigay mo ng mas magagandang energy sa ibang tao through pagtulong sa kanila, pagiging mas mabuting tao, pagiging mas maganda ang pananaw sa buhay, ganyan. Yung mga nilalabas mong ganitong energy, kung maggagawa ka ng mas maraming ganito, dadami din yung infinite, yung blessings mo. Okay? Next is new experiences and possibilities.
Subukan mo kahit ano. Kung feeling mo naman hindi mo na kailangan magtrabaho, why not do something new? Subukan mo yung bagong hobby, subukan mo yung bagong magluto ka ng something new na recipe. Subukan mong pumunta sa isang lugar na hindi mo pa napupuntahan. Pwedeng mag-aral ka or pwedeng manood ka sa YouTube ng kung ano man lang na kakaiba para sa'yo. Try mong sumubok ng ganon kasi yung point, yung kaibahan o yung pag-change ng energy, yun yung nagbibigay sa'yo ng kulay sa April mo. Nagkakaroon ka ng mas magandang experience. Kasi ito lang yung magbibigay sa'yo ng ito lang yung magkakaroon ng kaaliw-aliw. Okay? Next advice card mo is to drink tea. Pag may time ka, subukan mo na alam mo yun, pagka instead magkakape ka, try mo mag-tsaa and try mo lang i-appreciate na ito pala yung tsaa, ito pala yung yung ganun, yung sobrang ganun kasimple. Yung ito yung lasa niya. Tapos kumbaga tea appreciation. Kasi it may be something new to some people, pero yung difference ng kape at ng tsaa, yung effect nun, parang yung mas medyo mabigat kasi ang kape. So, pag ikaw ay subukan mo lang yung something new and makapapansin mo yung yung kaibahan ng experience, how it's going to help you, paano siya magkakaroon ng mas magandang energy for you. Okay? Next is, you have dream journal. Ano ba yung mga napapanaginipan mo na nakakalimutan mo? Minsan kasi may mga important doon eh. Magsulat ka, ano yung mga nangyayari sa panaginip mo and makikita mo pagka binalikan mo yung mga sinulat mo, baka may magugulat ka na lang, ito pala yun. Ito pala yung hinahanap ko. Ito pala yung mga pwede pang mangyari o pwede ko pang gawin o mga pwede ko pang magkaroon ng tawag dito, interesting parts, no? Next is helpful people. Ito ipapakita ko na din yung no? Ipapakita ko dito yung itsura niya. Ayan, no, ang daming tumutulong sa'yo, ang daming pwedeng tumulong sa'yo if you just surround yourself and if you just allow na matulungan ka ng ibang tao. Next is you have to ask for help from others. Kaya na nga, try to just ask help. Pagka may mga hindi ka kayang gawin, just go for it, no? Parang lang yan eh. Kung hayaan mo lang na mag-isa ka lang, kung hayaan mo lang na ikaw lang lahat, gagawin mo lahat ng solo, then ano mangyayari? Although, minsan nakikita mo nga na parang hindi naman excited yung mga tao sa'yo, pero if you go to those people na alam mong may expertise, mas magaling sa'yo, then binababa mo yung you are being humble para maka-accept ka ng tulong. And yun yung maganda doon. Kasi pagka alam mo sa sarili mo na may mas magaling sa'yo, then you are open to learning new things and you are open to receiving. Okay? Next advice card mo. Hardship. May I embrace what's happening right now as baffling or painful as it is. Help me, God, to trust where you are guiding me. I'm yours. So, minsan kung nahihirapan ka sa situation, tatandaan mo lang na nililid ka ni God kung saan ka papunta dapat. Okay? Next advice card mo. Okay. Being enough. The innermost heart says you are enough. Nowhere to go, nothing to get, nothing to change, no need to grow, more deserving. You, yes, you are love. Tatandaan mo sa sarili mo na kahit ano pang iniisip mong nararanasan mo na parang minsan may pagkukulang, minsan may alam mo yun, may mga
kine-question mo yung sarili mo, tandaan mo sa sarili mo na very deserving ka. Na punong-puno ka ng blessings ng Panginoon. Ibibigay din ng Panginoon yung para sa'yo. Okay? Next advice card is Mugwort, Rites of Passage. Baka naman talagang minsan kailangan mo lang maranasan yung ibang parts ng experience kasi para lang may gets mo. Alam mo yung minsan baka hindi mo na-appreciate yung ibang bagay kaya siguro you are being given this, no? Next is Water, Emotions, Initiation, and Rejuvenation. Literally, maligo ka. Pag naliligo ka, you really need to feel na tinatanggal mo lahat ng excess na emotions. Gusto mong maging mas maganda yung energy mo. Pagka feeling mo talagang hindi ka ganun ka okay yung feelings mo sa sarili mo, or parang feeling mo medyo parang ang stagnant ng energy ko, maligo ka. Really, because it's in sa energy, nakakatulong talaga ang water. It's a really good way to cleanse yourself. You just have to visualize na tinatanggal mo lahat ng hindi mo kailangan, ganyan. So that's something that you can consider. Okay? Okay, kuha tayo ng next advice card. Next advice card mo ay Sever Vows of Poverty. Dear one, there's no need to suffer or sacrifice. Hold the intention of undoing any vows of poverty or self-denial that you may have made, consciously or unconsciously in any lifetime. As you do so, all effects of these vows will be undone for everyone involved in all directions of time. Tanggalin mo na yung paniniwala, pag-iisip, pagkakaroon ng idea na kulang ka, hindi ka magaling, hindi enough yung pera mo, hindi maganda yung kinabukasan, o yung mga yan. Kailangan mong tanggalin siya sa sarili mo, ibigay mo siya sa Diyos lahat para gumaan ka. Kung magagawa mo kasi yun, natatanggal lahat ng ganong klaseng energy sa'yo. Natatanggal yun kasi hindi mo na siya pinaniniwalaan, hindi mo na siya binibigyan ng importansya. Kumbaga, hindi ka na kumakapit sa ganong klaseng energy, hindi ka na kumakapit sa ganong klaseng paniniwala. Kaya, really, i-visualize mo lang, natanggalin mo na lahat ng mga yon. Next is God is yours. Everything you need is supplied by the infinite source of God, and your faith opens the doorway to receive. In God, there is no lack or limitation. Rather, there is plenty of abundance for all to share. Huwag mong isipin na limitado. Ang source ng blessings ay ang Panginoon, and ibibigay niya sa'yo lahat ng kailangan mo. Kahit minsan sobra-sobra pa yan. You just need to think and to believe and to know na napakaraming biyaya na matatanggap. At yun ang sinasabi rito. Also, isa pa dito, kung meron kang mga utang, kung meron kang mga bagay na kailangan pang ibalik sa mga tao, ibalik mo na yon, or gumawa ka ng paraan para masauli yung pera or masauli yung anything, kung ano man yan, utang na loob ba yan, or kailangan mo bang magpasalamat, you need to do that kasi yun yung magpapagaan din sa'yo. Kung natatanggal mo na sa sarili mo yung mga ganong klaseng energy na parang feeling mo minsan kailangan ko pang gawin ito, gawin mo na. Kasi mas gagaan ka and mas mapapalapit ka sa abundance mindset, and mas mapapapunta ka doon sa feeling na hindi ka na nahihirapan. Okay? So yan ang reading ninyo, Aquarius, and I hope to see you sa next reading. Okay?